Hi everyone! Sa video ito, talakayin natin kung paano mag-determine ng vertex, focus, directrix, LR, end of latus rectum, and axis of symmetry of the parabola. So, bali ito ay tungkol sa parabola. So, tandaan natin na meron tayong parabola na open upward, open downward, opens to the right, and opens to the left. Tapos, kapag ang parabola natin opens upward, nandito ang focus sa taas, sa loob. Tapos, ang kanyang directrix nasa baba. Kapag opens downward, ang focus natin ay nandito at ang ating directrix ay nasa taas. Kapag opens to the right, nandito ang focus, nandito naman ang directrix. Tapos kapag opens to the left, ang focus natin ay nandito, tapos nandito naman ang directrix. So tandaan na ang vertex natin ay palaging 0, 0 kapag ang equation natin ay nakaganitong format. Automatic na ang vertex natin ay 0, 0 kapag nakaganitong format agad. Kasi ang isang form pa ng equations natin in parabola or x minus h quantity squared is equal to 4cy. Kung hindi naman, x minus h quantity squared is equal to negative 4cy, or pwede ring y minus k, minus k pala to. Or pwede ring y minus k is equal to, a quantity squared is equal to 4c x minus h, at saka y minus k quantity squared is equal to negative 4c x minus h. So kapag ganito yung format ng equation natin, wala tayong makitang value ng h, k, okay? So automatic 0, 0 ang hk natin. So ang vertex natin ay 0, 0. So example number 2. So yung video neto na mas nauna, yun yung example number 1. Okay? Example number 2, x squared is equal to negative 4y. So, una, i-determine muna ang vertex. So, ang vertex neto ay 0, 0 agad. 0, 0. Kasi, wala kang makitang value ng h and k. Ang h and k natin agad dyan ay 0. Okay? 0 agad. Tapos, yung opening ng parabola. X squared is equal to negative. X squared is equal to negative. Kapag ganyan ang format natin, x squared is equal to a negative number y, so opens downward siya. So sa madaling salita, pag ganyan dapat yung graph natin mamaya, opens downward. So opens downward yung parabola natin. So nandito sa taas yung directrix. So i-plot na natin yung vertex. So, andito ang vertex natin. Ang tanong, nasaan ang focus naman? So, sabi natin, opens downward. So, opens downward. Nandito dapat ang focus, nasa taas ang directrix. So, kung nandito ang vertex natin, nandito dapat sa baba ni vertex nandito dapat sa baba ng y-axis yung focus natin. So, paano natin madidetermine yon? Magbase tayo palagi din sa formula, yung C na tinatawag. So, sa formula, meron tayong 4C. So, ito yon, di ba? Opens downward, negative 4C. So, dito, ang value niya ay negative 4. Okay? Dito, negative 4. Kasi, aalamin natin yung value ng C. Okay? So, divide both side by negative 4. C is equal to 1. Yang C is equal to 1, yan yung distance ng vertex to focus at yan din yung distance ng vertex to directrix. Okay? So, 1. 1 unit ang distance ng vertex to focus. So, kung nandito ang vertex natin, nandito lang din yung kanyang focus kasi 1 lang daw. 1. Okay? Bumaba ka lang ng 1. 1. So, ito ang focus mo, nasa baba. Okay? So, paano naman yung kanyang directrix? So, nasa taas ang kanyang directrix. 1 din ang distance. Kung ang dito ang vertex natin,
1 unit lang ang kanyang distance sa taas. So, dito ka magdo-drawing ng line. So, that is the directrix. Okay, i-determine muna natin yung mga yan. So, ang focus natin ay nandito. Anong point yan? That is negative, and that is 0, negative 1. 0, negative 1. Ano naman ang kanyang directrix? Itong drawing natin sa taas. Okay? Anong equation yan? Kapag horizontal, kanina sabi ko dun sa video number 1, kapag horizontal yung line, that is y equals. So, nandito yan. So, y equals 1. Okay? Y is equal to 1 ang ating directrix. So, yan yung pangalan neto. Yung line na yan. Next, LR. Latus rectum. Yung latus rectum na yan, ang value niya ay ito. Okay? That is 4. So, ang haba ng latus rectum natin dito mamaya ay 4. Tandaan, yung latus rectum, dadaan doon kay focus. Okay? So, paano natin madedetermine yung end of the latus rectum? So, since 4 ang LR natin, i-divide mo yan sa 2. 4 divided by 2, that is 2. Okay? 4 divided by 2 is equal to 2. 2 sa kanan, 2 rin sa kaliwa. So, ganun lang siya kasimple. So, andito ang point natin, end of the latus rectum. Bakit dyan? Sabi ko kanina, dinivide natin to, 4 divided by 2 is 2. So, 2 sa kanan, 2 units sa kaliwa. 1, 2, 1, 2. Para ang kabuuan mo, 4. So, yan yung latus rectum, kabuuan yan ay 4. So, opens downward. So, makita na natin yung parabola na ito, ang curve natin. So, that's the graph of x squared is equal to negative 4y. Okay. So, balik tayo dito kay latus rectum. Ano yung end of latus rectum natin? Ito yung point ng end of latus rectum. So, determine mo na lang. 2, negative 1, negative 2, negative 1. So, 2, negative 1, and negative 2, negative 1. So, ito yon, diba? Pag-determine ng points. And then, the axis of symmetry, ito yung naghati sa parabola natin. Dadaan sa vertex at focus. So, ano yung line na yan? Ang line na yan ay x pala. X is equal to 0. So, kapag vertical yung line natin, x equals. So, ito vertical to, di ba? Yan yung magiging axis of symmetry natin. So, x is equal to 0. Ganun lang kasimple yung pag-determine ng vertex, focus, directrix, latus rectum, end of the latus rectum, axis of symmetry, and this is also the way how are you going to graph a parabola. So, I hope you learned something. Please like, share, and subscribe to my channel. God bless.